Para sa ating pag-uusap ngayon, sisilipin natin ang isang kwentong talagang personal. Ito'y tungkol sa isang medical diagnosis na nakakagulat at isang mensaheng espiritual na siyang nagpapabago ng lahat. Simulan natin dito sa mga salitang binitawan ng isang babaeng tatawagin nating Miss K, direkta sa doktor niya. Alam mo dito pa lang, ramdam mo na agad yung salpukan, di ba? Yung nararamdaman niya versus sa sinasabi ng siyensya. So, paano nga ba nagsimula ang lahat? Well, ang kwento ay nag-umpisa sa isang simpleng routine check-up na nauwi pala sa isang malaking krisis sa buhay. Kasi, ganito yan. Sa isang banda, si Miss K, ang pakiramdam niya sa sarili niya, malakas siya, healthy, walang problema. Pero sa kabilang banda, seryoso yung doktor. Malinaw ang sinasabi ng mga resulta. May malubhang problema sa kidney niya. At talagang nakakabahala raw yung mga numero. Siyempre, pagkarinig ng masamang balita, sino ba namang hindi matataranta? Dumaan siya sa iba't ibang emosyon mula sa pagtanggi, sa denial, hanggang sa bumagsak siya sa matinding depresyon. Napuno siya ng takot. Takot para sa future niya at lalo na, takot sa kung anong mangyayari sa pamilya niya kung sakaling mawala siya. At ito yung naging diretsahang babala ng doktor. Walang paligoy-ligoy. Sabi niya, yung mga numero, yung datos, may sinasabi yan. At hindi dapat baliwalain. Kaya binigyan siya ng 3 buwan para sa mga susunod pang test. Okay, so ipas muna natin yung medical na aspekto. Lumipat tayo sa isang pangyayari na sa una parang walang kinalaman. Ito ay isang mahiwagang pangngitahin na natangkap naman ng isang spiritual guide na kilala bilang si Brother Nurse. So itong vision na to, nangyari noong August 2, 2022. Pero at ito yung nakakaintriga, may kasama itong deadline, July 14. Teka, di ba? Tapos na yun, lampas na yung petsa. Ano ba ang laman ng pangitain? Medyo symbolic siya eh. May isang taong nagtutulak ng kariton na puno ng malinis na tubig. Tapos, nakasalubong niya ang isang 10 taong gulang na batang babae na ang pangalan ay Joy. At itong si Joy nadapa sa isang kawayan. Pero, tumayo lang na parang walang nangyari. Walang galos, walang sugat. At sa dulo, may mensahe pa raw mula kay Jesus. Okay, so di ba? Sa isang side, may medical crisis. Sa kabilang side, may spiritual vision. Anong koneksyon? Well, dito na magtatagpo ang dalawang magkaibang kwentong ito sa isang makapangyarihang paraan. At dito talaga yung wow moment. Kasi bawat simbolo pala sa vision, may direktang kahulugan para kay Joy, na si Miss K pala. Bawat detalye parang direktang sumasagot sa mga takot na nararamdaman niya. At ang pinakasentro ng lahat ng ito ay yung konsepto ng taning. Alam mo yon, yung deadline sa buhay. Ang punto ng vision, iba yung taning ng doktor at iba rin ang taning na galing sa itaas. At dahil sa interpretasyong yan, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa buong pananaw ni Miss K. Isipin mo to, dahil nga tapos na, lumipas na yung deadline na July 14, hindi na ito isang death sentence. Sa halip, naging isang banal na utos ang mensahe, ituloy mo lang. Magpatuloy ka lang sa buhay. At napakaganda ng pagkakalarawan dito sa kanyang naging journey, no? Mula sa paunang gulat at matinding depresyon hanggang sa unti-unting pagkakahanap ng pag-asa dahil sa mensahe. At sa huli, nakarating siya sa isang estado ng kapayapaan at pagtanggap. Pero alam mo, itong matinding karanasan ni Miss K, hindi pala nagtatapos sa kanya. Nagbukas pala ito ng isang mas malawak na aral mula kay Brother Nurse na sabi niya ay para sa ating lahat. So mula sa personal na kwentong ito, lumawak yung mensahe. Naging pangkalahatang gabay sa buhay. Mamuhay ng patas, huwag maging sakim sa yaman, i-enjoy ang simpleng buhay. At yung isa sa pinakamahalaga, tumulong sa kapwa, pero sa tamang paraan na hindi sila nagiging palaasa. Binibigyang diin talaga nito yung kahalagahan ng pagsisikap sa sarili. Isang paalala na huwag tayong masyadong umasa sa iba, kahit pa sa pamilya natin. Dapat tayong magsumikap para sa sarili. Dito makikita natin yung mahalagang pagkakaiba. Ang tunay na tulong daw ay yung tinutulungan mong tumayo sa sarili niyang paa ang isang tao. Pero yung maling tulong, yun yung nagiging sanhi para maging tamad sila at umasa na lang sa'yo. At sa huli, mas nakakasama pa pala yun. Kaya naman, iniiwan tayo ng kwentong ito ng isang malalim na tanong. Kapag tayo naman ang humarap sa mga ganitong sitwasyon,
isang resulta ng lab test, isang krisis, o anumang pagsubok. Saan nga ba natin kinukuha yung lakas para magpatuloy? Para sabihing, sige, tuloy ang laban.